ang Malacanang mga kaeksena, bumawi, bumanat, sumagot sa patutsada ni Pulong Duterte. Ano yan, Direk? Ito, papakita ko sa inyo. Wait lang yung kay Marcoleta, kalma lang at pag-uusapan din natin si Babalina maya-mayang konti lamang. Okay? BMBI rin P, maraming thank you po. Ito na. Tsaka hindi ko natuloy yung kay Pulong kagabi, di ba? Kasi naubusan tayo ng oras, ang dami kong daldal. Let's go! Hindi raw eksperto ang administrasyon sa paggawa ng intriga. Yan ang banat ng Malacanang laban. Tanong, sino ba talaga ang magaling gumawa ng intriga o mag-imbento ng istorya? Sige, kayo sumagot mga kaeksena. Si Duterte ba o si Pangulong Bongbong Marcos? Real talk to mga kaeksena. Walang halong lokohan dito. Sa tingin ninyo, sino ang bihasa? Sino ang tunay na fake news at tawag dito? Magaling gumawa ng mga intriga, tanim issue, tanim kaso. Sino? Pangulong Bongbong Marcos o si matandang Fentanyl Digong Karton? Sige, sino? Sama na yon, si Sara Duterte, sama na yon. Sino ang tunay na magaling gumawa niyan? 'Di ba? Walang iba kung hindi si Digong, yung mga Duterte. Magaling gumawa ng script yan, drama eh. Kailan ba gumawa ng drama si Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga. Kailan ba gumawa ng drama yung mga yan? Ang gumagawa lang naman ng drama rito, yung mga Duterte. 'Di ba? Ang daming pautot. Tapos ito si Pulong parang ulupong. 'Di ba? Tuloy natin. Sa mga paratang ni Congressman Pulong Duterte. Tingin kasi ng kongresista, diversion lamang daw ng gobyerno ang impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sanay ang Pangulo sumunod sa batas. Hindi ito sanay magplanta ng ebidensya gaya ng mga Duterte. Ito ang sagot ng Malacanang sa Alam mo, Pulong, yung tatay mong karton, sa bibig niya na mismo nang galing. Magtanim ko ng ebidensya yan. Taniman ko talaga yan ng ebidensya. Intriga ba? Sa politika, ma'am, pagtanim ka ng intriga issue, madali yan, ma'am. Diba? Kay Digong mismo nang galing yan sa tatay mong karton, Pulong, gunggong. pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na world-class gymnastics lang ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos kasi maipasa ni Attorney Andre De Jesus ang reklamo sa umano'y papel ng Pangulo sa maanumalyang Alam mo, Shiro Kansaki, yan nga yung sinasabi ko kagabi, katarantaduhan yan. Kaya yan mga nag-iingay na ganyan, binabalik kay Pangulong Bongbong Marcos tsaka si Erice na ano lang daw ng Malacanang yan. Pero in fact, sa kanila yan eh. 'Di ba? Sa kanila talaga yan. Yung basihan, sa kanila galing. Mismo sa kanila yung pinaggayahan. Plus, involved sa contractor yung isa. 'Di ba? Involved eh. So, kaya nga itong mga to ay nagfile ng ganyan at nag-iingay naman tong mga Duterte para ilihis nila sa kanila yung bato, 'di ba? Kasi matik 'yan, pag may tumira kay Pangulong Bongbong Marcos, ang lagi kagad may isip niyan, Duterte. So ano gagawin nila? Ililihis nila 'yan para ibalik. Hindi, palabas nyo lang yan, hindi kami yan, palabas nyo yan, kunyari, ganyan. Gawain ng mga Duterte yan eh, yung drama. Diba? Pulong, ang drama mo. budget insertions at pagpapakulong kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ni Kong Pulong na palabas lang ang aksyon na ito dahil si Attorney De Jesus ay abogado ng First Lady. Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Tony Claire, bet ko yung ano mo, damit mo. Bagay sa kanyang kulay blue. Terno sa aking background. Diba? Kung ang sinasabi niya ay ang nagsampa raw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan.
Fake news na naman, di ba? Fake news na naman yung mga DD shit na si Pulong talaga. Alam mo, Pulong, wala kang moral ascendancy magaganyan. Bakit naman, Direk? Hindi ka nga marunong magbayad ng babaeng inano nyo, binembang nyo eh. Di ba? Hindi nyo malang naibigay ng tama ang presyo. Kaya doon pa lang, sabit na kayo. Kumbaga, kayo tiwali talaga kayo. Bebengbang na nga lang kayo. Hindi nyo pa binayaran ng tama. Tapos, nanghaharas pa kayo. Di ba? Paano pa kayo makakaulit sa, kinukuwanan nyo? Di ba? Hine-headbutt mo, tapos sasaksakin mo ng kutsilyo, di ba? Tinatakot mo. Sino ngayon yung may masamang ugali, di ba? Bukod sa masamang ugali, tama bang gawaan yun? May asawa ka, tapos bumibengbang ka ng iba. Di ba? Nagbabar ka, kaklabing ka. Kitang-kita sa CCTV na ikipaglaplapan ka. Yan ang trabaho ng congressman? Tamang ugali ba yan? Di ba? May asawa ka, may anak ka, may apo ka na yata. Ewan ko lang kung meron na. Di ba? Kumbaga tama bang gawain na isang congressman yon? Di ba hindi? Boom! So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news. Ay, hindi, Atty. Claire. Malabong matapos yan. Yung mga fake news sa mga Duterte, hindi matatapos yan. Oo. Ng mga kaalyado nila. Paliwanag na nakababatang Duterte, depensa lamang ang kasong ito sa anyay mga totoong impeachment cases. Imbes raw na investigations ang atupagin sa diversion daw na katuon ang administrasyon. Nako, parang hindi ginagawa ng tatay mong karton yan Props at sideshow kung ituring ng kongresista ang impeachment. Bababa yung perks niya dun sa Oo, mababawasan. Kumbaga sa credit card, yung tawag dito, credit ratings mo wala na. Kasi hindi ka nagbayad ng tama eh. 'Di ba? Baka maban ka pa. Impeachment complaint na ayon naman sa palasyo ay hindi maganda para sa imahe ng Pangulo. Itinanggi na rin mismo ni De Jesus, the counsel siya ni FL, at nilinaw na wala silang kahit anong ugnayan sa isa't isa. Kaya ang mensahe ng Malacanang sa mga Duterte. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa. Ang linaw naman dito, sinabi mismo ng De Jesus, tinanggi nga eh. Boom! Diba? Ulitin natin. Ano sabi? Pakiulit. Maganda para sa imahe ng Pangulo. Itinanggi na rin mismo ni De Jesus, the counsel siya ni FL. Tinanggi. Paano yan? Di tapos na ang laban. Ay, Sherin Lagmay. Tinanggi. Boom! Kung ipipilit hindi kayo na magpatunay. Diba? Ganun lang yun. Diba? Aba, mahabol pa si Tony Gepiana ha. Happy birthday, Beng Beng. Wish you a good health and more blessing. Maraming salamat, Tony. And have a good health din sa'yo. At nilinaw na wala silang kahit anong ugnayan sa... Meron daw eh. Diba? Paano gagawin natin yan? Wala. Tinanggi. Kayo na lang magpatunay. Diba? Isa. Kaya ang mensahe ng Malacanang sa mga Duterte. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Aray ko. Pulong yung tatay mo. Di ba? Erika, kaya wala si Nospi, baka busy yun. Busy ngayon yun sa kanyang work. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. Sa lahat din daw ng sakta na naman yung mga DD shit. Sila lang naman po yung sanay sa mga ganon. ang Independent Commission for Infrastructure, tanging si Kong Pulong lang, bukod sa yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang hindi dumalo sa hearings. Diba? Alam mo, kung ako congressman, tapos ganyan, inimbita, hindi ko pumunta, wala ka na, kiss ka, bading. Alam nyo mga kaiksena, hindi ko alam, kunti lang naman nanonood sa atin, pero sinusugod ako ng mga DD shit. Talagang, may mga death threats talaga. Sabi, ano ba yun? May nabasa ako, huwag kang mag-alala,
ihahantingin ka na namin, isa ka na sa susunod namin. Oh, may mga ganon. Sabi, talaga ba? Lolo nyo, find me. Tapos sabi pa sa may message pa, nag-PI. PI, bakla ka. Gusto kong sagutin eh. Ano ngayon? Yung mga ganon na tag dito, ano pa. Basta maraming mga DD shit. Nagagalit kayo. Sasaktan? Huwag yung saktan. Kayo naman, At sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearings, tiwala raw ang Pangulo sa mga pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nanalig daw ang administrasyon na katotohanan lang ang sasabihin ng dating kalihim. Hindi rin daw makaaapekto sa hustisya ang pagiging mag-ama ni na PBBM at Majority Floor Leader Sandro Marcos dahil ang Diyan yung makikita mga kaiksena na magiging dyan si Sandro. Fair yan. Wala kahit tatay niya pa wala siyang dyan. Wala siyang kakampihan dyan. Kung kailangan basta gagawin niya lang trabaho niya dyan. utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho kahit siya mismo ay apektado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hop! Idagdag na rin natin mga kaiksena yung kagabi. So ito yung sagot ng nung palasyo tungkol sa paek-ek ni Pulong. Bibigyan ko lang ng dagdag na reaction to. Yung kagabi, ito. Yan. So, ulitin ko lang mga kaiksena, yung komento na to ni Pulong, dito po talaga mga kaiksena, bukod sa ebidensya na merong lumabas sa social media na pagiging war freak niya at abusado sa kapangyarihan o power tripping itong hayop na si Pulong. 'Di ba? Oh. Dito mga eksena kapag ang tatay niya daw ay namatay, sana na nga, sa kulungan, hindi niya daw gagawing mapayapa ang Pilipinas. O ngayon mga DD shit, ganyan kayo kabobo, no? Sipin nyo ha, kayo na DDS na nasa Pilipinas, gagawin niyang miserable daw ang buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Sipin nyo yun. So, ganyang kakupal yung mga Duterte. Sa bagay, nung may rally nga dyan sa yun? Dubai ba? O basta bandang Saudi. Hindi ko lang alam eksakto kung saan yun. Tinulungan ba kayo ni Sara ng mga Duterte? Kayong mga naiipit sa mga katarantaduhan nyo sa ginagawa nyo mga rallying walang kakwenta-kwenta. Tinulungan ba kayo na pauwi kayo? Na wala kayo ng trabaho? Sino tumulong? Gobyerno. Sino nagbigay ng pera sa inyo at ng dagdag panimula doon sa napauwi? Gobyerno, di ba? Wala pakialam sa inyo yung mga hayop na mga Duterte na yan. Dito pa lang sa pananalitaan ni Pulong So hindi kayo iniisip bilang mga DD shit, di ba? Qatar ba yun? O, Qatar. So, sa sinabi niya ng yan, mga kaiksena, hindi niya daw gagawing mapayapa ang Pilipinas. So, talagang gagawin niya, pati buhay nyo na mga DDS, gagawin niyang miserable. Wala siyang pakialam sa inyo. 'Di ba? Ganon kayo ginagago ng mga Duterte. Nandyan lang yung mga yan at nandyan kayo at nauuto, kaya okay lang sa kanila yan. Pero pagkagipitan na, wala kayo dyan. Di ba? Gets nyo? At dito naman sa puntong to mga kaiksena, talagang pinatutunayan ni Pulong na ang lahi nila, meron pa yata siyang sinabi, di ba? Sila daw ay parang isang aso. Talagang amukha kayong aso eh. Di ba? Na kapag daw nangagat, may ganun pa ano ba sabi niya mismo? Nakalimutan ko eh. 'Di ba? Pinatunayan talaga niya na ang kanilang angkan ay masasamang tao, mga demonyo talaga, mga salot. Mga nagtatago sa mga galawang animoy, makamasa, mahirap, 'di ba? Pero deep inside naman magnanakaw, mga alam mo 'yun, corrupt at tawag dito mga mapang-abuso, 'di ba? Maid Moisel, maraming salamat po. Thank you po. 'Di ba? Yung mga ganyang banta ni Pulong, wala. Kinalimutan kayo mga DDS. Sayang naman yung effort nyo. Kung ako DDS sa mga oras na to, tas ganyan yung sinabi niya, ayoko na sa inyo. So paano kami? So sarili lang talaga nila yung iniisip nila.
sa bagay, di ba? O, pag may problema, saan sila nagpupunta? Takbo kagad ng ibang bansa. Di ba? Silang pamilya, walang pera, pero magkano ang mga inilalabas sa mga kung anik-anik nilang mga, alam nyo na, di ba? Abogado lang ng tatay, magkano, tapos wala daw pera, mahirap daw. Di ba? Si Digong, sa trabaho niyang pagiging mayor o prosecutor, pero mo, no? Ang daming properties. Ang daming kung ano-anong nabiling mga franchising. Walang pera, 'di ba? 'Di ba sa hearing sabi niya, ma'am, retirement pay na lang ang ginagastos ko, ganyan-ganyan. Sinungaling, 'di ba? Tapos yung nabisto. Do you think I can accumulate a billion? Hayop na matandang 'yan. So, sana magising kayo, magising na talaga kayo o gumaling na kayo sa karamdaman nyo, mga didishit na mga Pilipino. Tignan nyo po, yan ang gagawin ni Pulong sa inyo. Kung saka, ako, wala akong problema bahala ka kung anong gusto mong gawin. Good luck sa'yo. Basta kung mamatay na yung tatay mo dyan, congratulations!